Timer starts now. So, good evening friends. Isa na namang episode para sa ating inventory system. So, session 5 natin ngayon. Medyo maayos na yung ating mic kasi may nag-sponsor nga at saka yung ating mousepad. So, hindi natatalan-talan yung mouse natin ngayon. So, going back sa ating session 5. So, ang idadagdag natin sa ating item na muntik pa natin nakalimutan, ito yung isa sa pinaka-importanting part pala ng paggawa ng isang item sa isang inventory, yung SKU or yung stock keeping unit. So, dito pala malalaman mo yung tawag dyan yung trend. Yung sa pagkakaintindi ko, yung SKU na to, ito yung isang unique na identifier ng yung item. So maraming purpose ito. So isang purpose na dito is yung categorization ng item mo, malaman mo kung ano yung laging nabibili, anong category yung laging nabibili, kung anong type ng item yung laging binibili. Basta marami pang purpose ito. So, deeper meaning, kayo na bahala mag-search ng SKU or SKU. Yung iba tinatawag nilang SKU or SKU nga. So, ngayon, actually yung SKU na to, wala namang standard to sa kahit anong stores. Parang internal lang to na identification ng mga items. Depende sa store nga. So, yung iba, tulad ng mga nakikita ko, bawa, jewelry store. So, may kanya-kanya din sila. Yung mga t-shirt. So, yung mga, tawag dyan, mga jewelries, mga sing-sing, mga ganon. Yun kasi medyo madali lang yung SKU nila kasi konti lang yung type ng items meron sila. Kaya lang, dito naman sa inventory system, lalo na sa mga grocery stores, ang daming klase ng item. So, actually, sinimulan ko to na gumawa ng acronym per categorization ng item. Nako, ang dami. So, hindi kaya. Naubusan ako ng acronym sa per item ko. Kaya, yung bala ko na lang na gawin sa SKU ko, dito sa inventory ko, gagawa ko ng parang segregation nila based sa like acronym nga at saka mga sequence numbers nila. So para ma-imagine natin lahat yung gagawin ko, kahit ako din para ma-imagine ko yung gagawin ko sa SKU ko, ilagay natin siya sa Excel file. So, correct nyo na lang or suggest na lang kayo kung ano ba talaga yung medyo mapapadali yung paggawa ng SKU sa mga tulad nito sa mga inventory system ng mga tulad nito mga department store, mga grocery stores. So, ganun yan. So, sa akin, ang naisip ko is gagawa ako ng parang classification ng items ko or ng products ko. So, magsimula tayo sa pinaka-broad na categorization. So, lagyan natin dito, plus. So, gagawin natin siya yung parang mula sa pinaka-importante hanggang sa hindi masyadong importante. So pwede naman kasi letters. So magsisimulan natin yung SKU natin sa letter. So simulan natin siya sa A. So yung class natin merong A. Dito natin ilagay yung mga importanteng tawag dyan, yung mga basic or common na mga items.
or products. Tapos, ano ba yung mga sample ng basic or common products? So, sabihin natin, like, rice, water, salt, yan. So, yun yung mga sample natin ng basic or common natin na product. Pangalawa, B, ito yung mga secondary lang. Secondary items. Like, juice, ano pa ba? Coffee, creamer. Okay, yun, ganyan. Yun yung mga secondary natin na items. So, nandun yun sila sa class na B. Okay, so, yun yung gusto ko mangyari sa SKU ko. Tapos, sabihin natin C. Ano pa ba yung meron sa C? Personal cares muna. Personal cares. Yan dyan yung mga lotions, mga soap, perfume. Yan, mga ganyan. So, ABC. Tapos, ano pa ba? Paano yung mga cigarettes? Mga alcohol. So, lagay natin siya sa D. So, drinks, liquors, QR. Tapos, ano pa ba yung meron dyan? Cigarettes. Ano ba spelling ng cigarette? E-T-T-E-S. Okay. Ano pa ba? Yung sa D natin yan. D-E. Yan, hindi naman siguro talaga kailangan na ABCDE, mga ganun. Sabihin natin yung parang obvious. Bawa H. Yung mga home equipments. O at least, pag sinabi mong yung SKU mo nagsisimula sa H, sabihin mga home products to. Home equipments. Tapos, ano pa ba? Tapos, lagyan natin ng basta, yun na yun. Masyado na marami. A, B, C, D, F, G, H. Ngayon naman, anong kasunod ng SKU code natin? So, insert tayo dito. So, sabihin natin, yun nga, rice. So, ang rice, lagay natin A001. Yung 01 na yun, pag sinabi natin 01, yun yung rice. Yan. Tapos, sabihin natin A002, water yan. So, may class na tayo. A, water, rice. Ano pa ba yung iba? Sabihin natin sugar. Insert natin. Gawa tayo ng medyo madami-daming sample para ma-picture out talaga natin yung gusto nating mangyari sa SKU natin. SKU. Ano ba? Sugar. Okay. Ngayon, anong next after sa 001 na to? So, syempre, ano yung type ng rice? Sabihin natin, insert row. Okay. So, A001 slash natin, anong type ng rice? So, mag-start tayo sa 01. Okay. Dun yung sinandoming. Ganon. Tapos, isa pa. 02. So, lahat ng 001, nakita ko yung item code ko, yung SKU ko, kita ko 001, bigas to. Di ba? Ngayon, pag umabot to ng type niya, ng 99, ibig sabihin, ang daming type mo ng bigas na binibenta. Pero medyo malabo na yun na may 99 ka na klase ng bigas. Malay mo, hindi natin alam.
So, sabihin natin to 7 tonner. Okay, yun. Sa water naman, sabihin natin anong meron sa water. Insert. So, 01. Kasi yung water, meron siyang sariling numbering, yung type niya. Sabihin natin na, ano ba yung type ng water? Wilkins, hindi. Nature's Spring. Nature's Spring. Okay. Isa pa. Insert. So, 002. Pangalawang type ng water natin. Ito yung Wilkins. Okay, Wilkins. Yan. Tapos, ano pa ba? Sugar naman. Hindi ko alam yung mga... pero brand kaya nito. Hindi ko alam kung anong mga brand ng ano. Malay mo, may mga... meron yan. Oo, stevia. Anong type naman nung... yung stevia? O sige, sabihin natin stevia. Si boss, ang susosyal naman ng sinasuggest ni boss. Pero sige na lang. 003-01. Okay, ibig sabihin sugar to, number 1 siya sa listahan ng sugar. Stevia. Yan. So meron na tayo ngayong identification ng ating. Ngayon, hindi pa dito magtatapos yun. Ngayon, dadagdagan natin siya ng, sabihin natin, yung item mo, generate, dagdagan natin siya ng year month. So 20, sabihin natin generate to yung sinandoming na to nung 2025 pa ng May. Yan. Tapos ano yung item code niya? Yung item code niya is pang ilan siya na generate. So sabihin natin pinakauna to siya nung 2025 May. Ganyan. Oops, sorry. So, i-insert ko na lang siya dito. 001. Hindi naman siguro lalampas ng 999 yung item na gagawin mo sa isang buwan lang. 'Di ba? So, pwede na to. So, period and item sequence number. YY MM dash item SN. Yan. So, category. So, category. Tapos, ito yung sequence. Yung type pala. Type SN. So, ganito lang mangyayari. Ngayon, kung i-combine natin to lahat, magkakaroon tayo ng SKU. Ito na yung magiging SKU natin. So, yung item natin, magkakaroon siya ng A001 dash, yung type niya, 01 dash, period, yung kailan siya ginawa, 2505 dash, pang ilang item siya na ginawa sa ganung period, 001. Ayun. So, kung titingnan natin ngayon, meron na tayong SKU. Ay. Ang ano ko naman sa colors. Ito na nga lang. Yan. Tapos wall natin. Ayun. So, ito na yung SKU natin. Oops. Pangit niya ng background.
Yan. Okay na yan. So, B natin to, bold natin to, tapos yan na. So, yung iba naman, sige, isa-isay natin. So, A, 001-02, kasi isang type din siya ng, tawag dyan, ng rice. Tapos, yung period na ginawa siya, sabihin natin, kahapon, or ngayong year, 26. Year to yung last 2 digit ng year, 2026. Tapos sabihin natin February. Yan, tapos ginawa to siya pinakaunang item ngayong month. Yan. So meron na tayong mga unique na item ID or item code. Okay, tingin ko pwede na to. Pag nakita ko yung item na to, 01, mga bigas to Yan. Bigas yung binibili niya. Tapos ma-identify ko na, ano yung mga ilan yung benta natin sa ilan yung benta natin. Gaano kadami yung bumili ng bigas ngayong mga ganyan. Gaano kadami yung bumili ng tubig. Yan. So, kung may mga custom tayo dyan na walang brand, edi lagyan natin ng kahit custom, ganun. Tapos yung code niya is XX, ganun. So at least alam natin na ito walang brand. Tulad niyan yung mga naripack natin ng mga asukal, ganun, mga naripack natin ng mga mantika, edi lagyan natin ng sabihin natin, sige, lagay na lang natin yung mantika sa basic. Okay. Insert natin, sample natin. So, A, 004, yung mantika, cooking oil. Yan, cooking oil. So, sabihin natin, magiging siya, A, 004. So, yung number niya. Pwede din pala kahit walang brand. So, pag sinabi nating 04, tapos, kung may brand siya, so 01 pa din. So, sabihin natin, ano yung mga sample ng brand X. Ano ba yung mga brand ng mga cooking oil? Brand, sige, Minola pala. Galing talaga ni boss, spelling Minola, M-I, Nola, double L. Okay, ganun ba? Parang mali. Sige, kaya mo na. Wrong spelling, wrong. Tapos, sabihin natin yung isa. Insert natin above. So, another cooking oil. 4 pa din. So, sabihin natin yung 4 na yan. Pag walang brand, cooking oil pa din, 04. Sabihin natin A 004 dash, pwede natin gawing ganyan. Ibig sabihin walang brand yan. Custom natin. Repacked. So, ano ba? Customize. Okay. Basta ganyan. So, yung SKU natin magiging A 004 dash, kailan natin yan ginawa? Saan ba yung XX niyan? Ngayon lang. 202602 dash 001. Yan. Sabihin natin yung 001 na to. Ito yung 5 kilos. So, titingnan natin doon, 5 kilo. Ngayon, meron na namang isa. Insert natin. Yan. So, ganun pa din. Customize pa din, 02. So, ito naman, sabihin natin, ito yung magiging niya. Tawag dyan. Yung 01 na to, ito yung 1 kilo, ito yung half kilo. Mulan. Okay, mulan. So, meron na tayong SKU ngayon. So, okay na to. Pwede na yan.
papalitan din naman natin yan pag ano, pag may nakita tayong mas magandang format. So, yan muna. So, ngayon, paano to siya gagawin na kapag nag-select tayo ng item natin, automatic niya i-generate tong code na to. Yun ang napakagandang tanong, pero napakatalinhaga. Kasi hindi ko pa alam paano gagawin yon. Susubukan natin. So, tulad ng sinasabi ko, focus lang kayo sa output. Ako na bahala sa coding. Come on, let's code. So, punta naman tayo ngayon sa database. Okay. Tulad nito. So, sample, gagawa ako dito ng tawag dyan. Button na naman. Pag-click ko, ang name ng button is update SKU. Ganon. So, magpa-pop up siya. Mamimili ako ng category muna. Kung class A. Tapos, pipiliin ko kung ano dun siya sa class A. Rice ba siya? Ito, picture out ko lang kung ano yung magiging itsura ng form kapag gumagawa tayo ng SKU. Hindi ko alam kung ganito ba talaga dapat, pero tingin ko ganito dapat. So, yun nga. So, ayusin muna natin yung UI para ma-picture out natin kung kailan mangyayari yung pag-assign ng SKU. Okay? So, at least merong konti tayong coding ngayon. So, stop muna natin yung application. Ang kagandahan dito sa ganitong style is kapag may tulad nito, SKU ngayon, kailangan mo talagang pag-aralan. Kailangan mo research. Kasi hindi naman tayo ganun ka may alam sa lahat ng bagay. So, each time na may encounter tayo na bago, kahit magkaroon ka lang ng idea, kapag malay mo next time may makakita ng video tapos i-correct ka, at least dagdag information, dagdag kaalaman. So, ganoon talaga. Kailangan lang natin mag-initiate ng mga ganitong concept muna. Tapos kung may mas magandang concept, kailangan natin mag-adjust, kailangan natin mag-adapt. Ganoon naman talaga. Okay, so sana tayo? So, item. So, hayaan mo muna itong barcode. Burahin muna natin to. Okay. So, image lang iwan natin. Paano ba to? Kuha tayo panel. Hayaan natin tong name. Duck natin to stop. Wag muna tayo masyado mag-focus sa design kasi marami pa tayong mas importante pang gagawin kaysa mag-design. So kahit sa huli na yon, fill natin to. So parang gusto kong mangyari dito, button. So tap natin, tap. Lakihan natin. Ito muna, dito muna natin sa ilagay. Tayo ng padding. Sabihin natin 3. Ngayon, ito ang gusto kong mangyari. Update SKU. Yan.
Ayan natin konti. Hmm, 10. Ayan, okay yan. Tapos meron din tayo ditong yung mga shortcut next time ko na din gagawin para so sabihin natin update barcode yan, ganyan. So pag click natin nito, lalabas yung reader, tapos babasahin mo yung item, barcode ka na. Dito naman sa update SKU, magpa-pop up siya ng form. I-select mo yung class niya, ganun. Kasi gawin ko na nga lang. So btn update SKU. Okay. So, tingin ko hindi ko matatapos hanggang sa assigning, hanggang sa paggawa ng procedure. Tingin ko makakasimula lang ako ng paggawa ng table, kung paano natin lalagyan ng master file yung SKU natin. Tagal naman. Ako naghang. Siguro, sabi ko kay boss, sabi ko bakit kaya nila ginawa yung SKU? Siguro, nung unang panahon, kapag bumibili sila, pinapangalanan nila yung item ng James, Jason, Ryan. Bumili si ano ng Jason. So, Tanduay pala yung binili. Yun yung unique identifier nila. Tapos na-realize nila. Boss. Na-realize nila na parang mali itong ginagawa natin. Kaya yun. Sabi nila, sige, gawa na lang tayo ng SKU. So nakapang ano pa ako pa, hindi pa ako nagbihis kasi galing pa tayo ng office, tapos nagtsaa lang. Alam naman tayo, dedicated sa mga ganitong bagay. Sana naman marinig ni boss, overtime na to. So SKU. Okay na yan, SKU. So, gawa tayo ng isang form. Kahit itsura lang muna ng form kung anong mangyayari. Okay? So, ano yung magiging selection natin. So, syempre, pag load natin, pag select natin dun sa item sa labas kanina, tapos click natin yung button, magdi-display ito. So, anong meron dito sa form na to? So, syempre, ang item. So, para at least alam natin kung anong item yung in-edit natin. Ganyan muna. Yan. Tapos, sabihin natin, ano ba? Eto na. Ito na yun. So, yung class. Okay. Ngayon, combo box natin yan. So, ibig sabihin, ilagay natin dito, yung sample nito is, sample lang ha.
So, dito na ngayon mangyayari yung, pero ilalagay natin to sa isang master file para anytime pwede tayo magdagdag. Pero ngayon, ganito muna yung gagawin natin. Like basic needs. Tapos agad din natin ng parang sample. Rice, ganyan. Kahit wala na nga siguro. Wala ng sample, basic or primary needs. Yan. So, tapos, yung sabi ko kanina, ano pa yung isa? Category. Tapos, yung type. Ngayon, pag nag-select siya ng rice, magpapopulate na naman yung anong type ng rice. So, ganito. Ayan. Tapos, ano pa ba? After noon. Okay. So, yan lang naman pala. Ayan. Tapos, nalagyan natin doon. Kahit wag na natin lagyan ng is customized. So, pag nakaselect ka na nun, lalagyan natin siya ng sample na SKU. So, sample, i-display muna natin yung magiging sample niya na SKU dito. Yan. So, each time na nagsiselect tayo dito, mas maganda ipakita natin sa kanya yung sample. Yan, sample. Tapos, gawa tayo ng button. Siyempre, pag may save, may cancel muna yan. So, hindi save ang lagay natin, kundi generate SKU. Yan. Tapos ito, lagyan natin cancel. Yan. Rock na yan. No? Okay. So, sige. Anong name nito? SKU generator. Generator. Yan. So, sige, subukan natin ha. Tatawagin natin to. Parang ganito lang yun eh. Yan. So, 30. Bilis. Boss, oh, naghahang yung lapi ko, boss, oh. Sad lang, boss. Okay, try natin i-run. So, subukan natin gumawa muna ng mga tables nito sa database. Tapos, kahit wag muna tayong gumawa ng facility na mag-add tayo ng mga tawag dyan. Wag muna natin gawa ng UI yung pag-add ng mga items niya, ng mga record nun. I-diretso muna natin sa entrada sa backend. Backend, ibig sabihin, parang direct encoding ng data sa ating database. So, ganun muna ang mangyayari. Tapos gagawa ko ng isang function or stored procedure or function na lang para medyo makarelate yung iba. Nang kapag nag-select ako ng item, pag-click ko ng generate, automatic, meron na tayong SKU. So, halimbawa, ito. So, update SKU. Pag pinindot ito, bakit wala? Ayaw. Ay, hindi pala siya na-build ng maayos. So, build muna
natin. Okay. Yan. Pindot ulit. Ayan. Pumunta sa ating breakpoint. So, ganito lang naman mag-debug. Oh, yan. Yan. So, ibig sabihin, yan, nag-pop up na. Ibig sabihin, papasa ko tong item na to na sinelect ko. I-display ko dito. Okay. Tapos, mamimili ako ng sabihin natin class. Yan. Select ko A, basic. Tapos, lahat ng basic, like, ang gagawin natin doon, rice, ano yung mga sample natin, sugar, dito yun. Ako, nakopya ko pati yung sa taas. Saglit, lagyan natin ng sample para mas maganda tingnan. So, ibig sabihin, sample lang naman eh. Yan. So, sabihin natin yung rice kanina. Tapos yung water. Tapos yung, ano ba yung isa? Sugar. Sugar. Yan. Tapos, bawa, pinili ko yung sugar. Yung rice. Papopulate na naman yung papakita na naman sa'yo kung ano yung klase. Yung mga sinan domeng. Ano ang spelling? S-E ba? S-I. Okay na yun. Tapos yung 7 tonner. Ayan. Tapos wag-wag. Wag-wag. Meron di ba? Wag-wag-wag. Meron din ano sige. Boss. Sorry, boss. Okay, yan. So, eto dapat hindi nakaka-type. Kasi hindi naman ganoon kadami yan. Hindi na natin kailangan mag-filter. Fast na lang yan. Gawin natin selection. Saan ba yun? Drop down. Ayan. Drop down list natin yan. Ayan. Game. So, pwede naman yun. Saglit lang tayo. Meron pa tayong 23 minutes. Okay, so select natin to. Yan, ganyan. Wow, ang ganda tingnan ng item natin. Meron ng picture. Nido 1+. Yan. So, ito gagawin ko ng skew. Click ko yan. Ay, sorry. Sorry, iba yung pinat ko. Skew. Update skew. Yan. Dapat nasa center pa to. So, mamaya. So, ito na. Update skew. Ano ba yung skew ko? So, hanapin ko to. Basic needs muna. Halimbawa, A lang muna. So, dito yung listahan ng ABCD. So, select ko yan. Category niya, rice. Tapos, rice. Sinandoming. Yan. So, ibig sabihin, next time, kung meron namang bago, dadagdag natin dun sa facility natin ng pagdagdag ng type. Yan. So, lalagyan siya. Pag-generate natin, tap. Ibig sabihin, mag-generate na to ng skew natin. I-update na yung skew. Okay. It's just me. Too big. Ano pa ba? Generate, cancel. So, wag muna tayo dito kasi wala pa tayong stored procedure na pang-generate. So, ang gagawin natin, simulan natin yung sa database. Okay, game? Let's code! Let's code. So, focus lang kayo sa output. Ako na bahala sa code. Gumagana ba yung mic? Hello? Hello? Gumagana. Magana natin. So, kaka-connect ko lang sa Git. Bakit ba in-explain na sa GitHub? Bakit ba kasi in-explain yan?
Kasi ito, ulitin ko, ito hindi ito para lang sa mga programmers. Ito para din maka-conceptualize tayo, matulungan nyo din ako, mga yung gusto magkaroon ng ganitong application. Malay nyo, kapag nag-like kayo sa lahat ng free lang to sa mga nag-like lahat ng video ko. Pag naging successful to, o edi eh, hindi naman ko naman kayo gagawa ng kasi ibig sabihin, parehas tayong gagamit ng application na to. So, ibig sabihin, na lang boss, pwede naman siguro sa first 5, no? Na may kompletong likes sa ating inventory system na vlog, no? Dapat kompleto. Tapos may comments pa. Bibigay natin sa kanila ng free. Inshallah. Oo. Kain. Makain si boss. Game. So, punta tayo nga sa database natin. Meron pa tayong 20 minutes. Mahirap nga mag-code habang nagsasalita. Mas okay pa mag-code habang sumasayaw eh. Joke lang. So, ito na naman yung problema sa aking lapi. Kasi pag mga first time mag-render ng mga ganito, medyo mabagal siya. Pero okay lang. Wala namang nagmamadali. So, ang table natin is about sa SKU. So, ano yung meron sa SKU natin kanina? Sana yung listahan ko? Okay. So, class. Okay. So, lagyan na lang natin ng class ID. Ayan yun na, manood na lang yung gustong manood. Ayaw ko na magsalita para mabilis. Sorry naman. Pakabusog, boss. Okay. So, class code. Ito yung ABCD. So, sige, mag-varchar pa din tayo. Varchar 5, malay mo. So, TBL SKQ plus. Yan. Ito, dire-diretso na to. Wala na. Hindi na pinapatagal to. Tapos, lagyan din tayo ng description niya. Plus, yung sabi ko kanina, yung primary, parang, ano lang ba? Parang guide na lang din sa gagamit ng application kung ano yung dapat niyang ilagay sa class A na yan. Disk. Shortcut ng description. So, varchar, sabi natin, 250. Tapos, ano pa ba? May A na siya. So, sequence number. Lagay natin ng sequence number. Para each time na gumagawa tayo ng rise, under sa class code na A, mag-add tayo ng isang number under sa class code na A. Yun. So, class SN serial number yun eh. So, sorry, int. Ano ba? Yan, okay na yan. Game. Isa pa. So, meron na tayong sequence A, tapos yung sequence. Pag pinili ko, category, SKU. Tapos, category. Add tayo. Category. Oops, nabaliktad. Dapat pala SKU category ID. Dapat kanina nilagyan ko ng SKU. Kasi baka maglagay tayo ng iba pang type ng category ba? Ibang categorization ba? So, dapat pala meron yun. SKU class ID, dapat yun.
Anyways, hindi pa naman to final. So yung class niya, yun yung sabi ko, rise, ganun. Disk. Varchar, okay. So, tbn underscore sku. Category. Yan, okay na yan. So, may name na tayo. Hindi, meron pa. Kasi dito natin ibabase yung category sequence number. SKU SN. Yan, 0102. Yan. So, pag add niya, dito natin mag-add +1 tayo dito. Tapos, excuse me. Sorry, yung foreign key pa pala niya. Kasi dapat yung category na to, nakabase siya sa kung anong class. So, lagyan natin. Okay, lagyan natin dito. Insert natin SKU class 80. Yun. So, ibig sabihin, yung category na to na ginagawa natin, na belong siya sa isang class. So, tulad yan, A kanina, rice, yun. Tapos, or sugar, or cooking oil. So, ganun yung magiging sequence. So, dapat dito, palitan muna natin to. Design. SKU. Ba? SKU plus ID. Ulit. Category. SKU. Dapat wala na. Sige, okay na yan. Parang sagwa naman kung may mga SKU pa. Ayan. Hindi, kasi mag-iiba din naman yung table name eh. Hayaan mo na. Wala nang ganyan. Kumusog. So, class ID na din yan. Under naman siya sa SKU na ano eh. Na tawag dyan. The table name. Okay, tapos yung isang table pa tayo para sa type ID. Actually, kung sakaling hindi naman ganito yung formatting talaga ng ayos lang, at least sa practice natin yung pag-vlog. Doon na doon na lang, babawi na lang tayo doon. O bakit ba? Nakakapagsalita tayo ng maayos, di ba? Type disk Varchar. Bawiin na lang natin dito. Tapos nakaano pa tayo? Pamatay oras ba? So meron pa tayo 13 minutes. Paano kaya? Tingin ko makakagawa na ako ng data, pero hindi ko lang alam kung makakagawa ako ng category ID. Insert category ID. Int. Social naman. tbn SKU. Ano ba to? Type. Ayan. So, okay na yan. May selection na tayo. Ngayon, sa procedure na lang natin, i-combine yung excuse me. I-combine yung year, month, plus yung ID mismo na sinasave natin. Okay, so try natin lagyan to ng magsimula tayo sa class. So, lagyan natin ng mga laman to. Lagyan natin ng laman. So, yung sinasabi ko kanina, so yung ID, yan, plus code A, description niya, lagyan natin ng mga basic. So, lagyan natin dito yung basic and primary needs. Focus sequence number niya, simple magsisimula tayo sa 0.
So, each month, sa bawat year, i-reset natin to. Okay. Bakit ba? Gusto ko medyo tricky. So, secondary needs. Secondary needs. Yan. So, 0 din. Lahat yung magsisimula sa 0. Ano ba yung C natin kanina? Kopyahin na lang natin yung personal cares. Personal cares. Ano pa ba yan? Yan. Personal cares. Sige. Yan na muna. Drinks natin. D. Para sa drinks. 0. Sabihin natin yung H natin. O, di ba? A, B, C, D, E, F, G, H. So, wala na yung G. Galit ako kay E at saka para medyo tawag dyan, alam natin yung acronym. Oo. so, baka magtanong kayo, hindi mo alam si E at saka si F? Home equipment. Yan. Tapos mga spare parts or hardware items, ganun. Hardware items. Basta ganun. Basta description, yung malalagay lang natin na parang hindi naman siya dull. Tingnan yung ano ba. Dull? Wow. Dull. Okay, yan na. So, meron na tayong classes. May laman na yung classes natin. So, ano pang sunod? Yung category naman, lagyan natin. Tara. Lagyan pa ng iba. Category. Ano ba pagkakaiba ng category sa category? Category. Ha? Category. Anong mangyayari kapag pag sinabay mo yung pagtitinda at saka pagbebenta? Ha? Boss. Mag-clash? Hindi. Magtetenda. Ano ba yan, boss? So, class ID natin, sabihin natin yung 1. Bago yun na. Magbebenta at saka magtitinda. So, siyempre, magtetenda. Yaks. Magbibinta. And then, magbibinta. Oh. So, saglit, sana nawala na tuloy ako, boss. So, rice na to kanina. Sabi natin rice. Okay, rice. Dito yung serial number natin. Magsisimula dito sa 0. So, pwede na to. Class ID, rice. Mangyari, each time, 1. Tapos, 1 din siya. Pero water naman to ngayon. Ngayon, ang kukunin natin nun na sequence number ng isa is ito. Kung anong nilagay natin dito. Yan. Tapos, yung type naman, excuse me. Yung type naman mamaya, dito natin i-increment yun. Okay? So, yung A, meron na tayong A. Tapos 001, ito yun, 002. Okay? Kasi na-under siya sa ganitong class. Tapos, yung 01, 02, ito yung mag-increment tayo. Dito natin yung ibabagsak yung mga type ng rice. Plus 1 tayo nun. So, may rice na tayo, water. Ano pa ba? Sige, tapusin na natin lahat. So, under pa rin kay 1, yung sugar. Okay. Tapos, cooking oil. Cooking oil. 0. So, sabihin natin yung pangalawa naman natin kanina. Sa 2 naman yun. 2. Yan. Si 2. Yan. Sabihin natin meron tayong 2. Secondary, sabihin natin yung kanina yung coffee. So, 2, coffee. Yan. 0 pa din yan. Tapos,
Yun lang. Ay hindi, sakto lang. Kasi hindi tayo pala magbabase dito. Magbabase tayo doon sa incremental dito. Yan. Yan yung sinasabi ko. So, ibig sabihin, may category tayo 1, 2, wait. Okay. O nga no. Magiging tama lang. Tama lang. Kasi ito yung magiging 5. So, pag sinabi kong A, 5, A005, ibig sabihin, ay, B pala yun, B005, under yon kay juice or sa secondary natin na ano. So, mabubuo na natin siya. 2. Tapos, creamer. Yan. So, A001, mag-add tayo doon. Magiging 01 siya, 02. Okay, game. Sakto lang yan. So, another na naman. Ano pa ba? Yung juice kanina. Juice. Yan. Okay. So, marami na tayong mga categories. Kasi dadami pa to. Kasi ito yung pinakamaraming identification ng ano. Categorization sa ating grocery store. Oh my god, 4 minutes na lang. So tapusin na lang natin pati yung type. So insert edit. So yung category 1 just me. Category 1, lalagyan natin siya kasi rice 'yun, 'di ba? Anong klase ng rice? So sinandomen. Okay. So isa pang klase ng rice, 7 tonner. Tapos isa pang klase ng rice. Ano pa ba? Isang klase pa ng rice, boss. Tapos na yung 7 tonner, wag. Tapos sige. Sige. Or hindi. Hindi, tapos na yan. Mga excuse me. Basta may basmati, yun na yun. Tapos water, ano type ng water? So 2. Ito naman yung Nature Spring. Ayan. Tapos sabihin natin, isa pa, Wilkins. Under pa rin siya sa category na 2. Wilkins. Tapos ano pa ba? It's time na. 2 minutes. Last 2 minutes. Yan. Ngayon naman, cooking oil, Minola, coffee, 5 natin, Miss Coffee, yan. Yun na yun eh. Anong type ng coffee? So, bukas, kasi meron na tayong ganito, ilagay natin yung, tawag dyan, gagawin ko to ng function or stored procedure na ma-display natin yung mga laman na pinaglalagay natin dito doon sa selection natin kanina dito sa mga selection natin kanina. Ulit lang, center ko to tapos i-run natin para magkaalaman na. Last 30 seconds. Bilis. Hindi, last time nga, sumobra din tayo ng 1 hour. Ang bilis ng oras kapag nagko-code. Plus, nagsasalita ka pa. Wala na. Pag tayo mo, may bigote ka na. May uban ka na. Ang bilis, di ba? Okay, yun, ito. So, generate SKU. So, ano mangyari dito ngayon? Yan, select natin yan, rice, tapos yung 7 tonner. Pag generate natin, yun, may SKU yun na under dyan. So, alam na natin yung item. So,
tingin ko hanggang dyan lang muna tayo ngayong araw kasi nga strictly 1 hour lang talaga dapat. So bukas ulit, at least may progress na naman tayo. Kahit yung SQ lang naintindihan natin kung tama yung pagkaintindi natin. Kung pala, research na lang kayo. Tapos, kapag mali yung ginagawa ko, hayaan yun na. Hindi, i-comment nyo na lang. Tapos yun, tapos ayusin natin, adjust tayo. Ganun. Ganun naman yun eh. So, hanggang dun lang muna guys. Friends. Bye muna sa ngayon. So, bukas ulit. See you. Yun. Timer stops now. Bye!